Muntik nang tumaas ang blood pressure ko dahil sa pinagsasabi ng girlfriend ng anak ko. Sinabi ko na lang sa kanya na kung hindi niya kayang i-filter ang bibig niya, lumabas muna siya sa bahay ko. Hi, I'm Venture. Call me Mommy Lorna. 57 years old, taga Iloilo. May anak akong lalaki, 26 years old, isang seaman at ang pangalan niya ay Marlon. Ilang taon na puro barko, barkada at padala lang ang communication namin. Hindi siya yung tipo na basta-basta nag-uuwi ng babae. Kaya nung sinabi niyang may girlfriend siya at isang taon na raw sila, alam kong seryoso yon. Taga Manila ang girlfriend niya, sosyal at HR sa isang malaking kumpanya. Pangalanan natin siyang Monica. Sabi ni Marlon, "Ma, siya na talaga. Uuwi kami sa Iloilo. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo ng maayos." Hindi ko ipapakita pero kinilig ako. Alam niyo yung pakiramdam na finally, may babaeng mag-aalaga sa anak mo kapag nasa lupa na siya at hindi sa laot. Kaya naghanda ako. Nagluto ako ng kare-kare, adobo, pansit molo na syempre Iloilo pride at leche flan na makintab pa sa noon ng kapitbahay kong mahilig makialam. Inayos ko pati balcony namin. Pinunasan ko yung mesa, nilagyan ko ng maliit na vase. Ayaw kong isipin ng taga Manila na makalat kami. Dumating sila bandang 2:00 ng hapon. Maayos naman si Monica. Nakadress, naka-heels kahit mainit, may eyelash extension pa. Nagmana siya agad at ngumiti. Malambing ang boses. Sabi ko, umupo muna kayo sa balcony. Ihahanda ko lang ang pagkain. Habang nagpe-plate ako, inisip ko mukhang okay naman, mabait siya. Tinawag ko na sila para kumain. Habang kumukuha siya ng kanin, tinanong ko ng maayos, "Iha, paano ba kayo nagkakilala ng anak ko?" Sumagot siya ng diretso, parang nagre-report sa meeting. "Sa Facebook po, tita. Sa totoo lang po, ako na po ang priority niya kaysa sa inyo. Buti nga po't nakawala na siya sa pagiging mama's boy." Pagkarinig ko yun, umuusok na yung tenga ko. Umubo ako ng malakas para maramdaman niyang hindi ako masaya sa pinagsasabi niya. Akala ko titigil siya, pero tinuloy pa niya. Sanay na po ako sa ugali niya. Ako na po ang nag-a-adjust sa topak niya gabi-gabi at hindi ko po siya iiwan hanggat hindi pa ako nakakakuha ng singsing. Yung electric fan parang nahiya na umikot. Sa totoo lang, nararamdaman ko na yung blood pressure ko na umaangat na. Para akong sasabog sa mga binitawan niyang salita. Hindi ko alam kung biro ba yun o proud announcement. Ang awkward. Napatingin ako sa anak ko at ngumisi lang siya. Hindi ako sumigaw pero kinalampag ko yung mesa. Tumingin ako sa kanya diretso. "Iha," sabi ko, "hindi ito inuman session ng barkada ha. Bahay ito ng magulang ng boyfriend mo. Kung ganyan ang humor mo, mali ang audience mo. Lumabas ka muna at mag-isip-isip. Kung hindi mo kayang i-filter ang bibig mo sa unang kita natin, hindi ka pa handang tumapak sa bahay namin." Hindi ako nagtaas ng boses pero ramdam nila ang bawat salita na binitiwan ko. Namutla siya. Nakita kong naluha pa. Tumayo at lumabas papuntang balcony. Sinundan siya ni Marlon. Hindi ko sila pinigilan. Pagbalik nila, nagpaalam na aalis muna sila kahit hindi pa tapos ang pagkain. Hindi ko na sila hinabol. 2 araw akong hindi tinatawagan ni Marlon. Iniisip ko kung sobra ba ako. Sa 3 araw, may tumatawag sa cellphone ko. Narinig ko ang boses ni Monica. Nagsorry siya ng ilang beses sa akin habang umiiyak at sinabi niya ng anak ko daw ang may kasalanan dahil siya ang nagturo nun sa kanya. Sabi niya, sinabi daw ng anak ko na modern approach ang pagiging straightforward. Ramdam ko na sincere siya. Narinig ko rin sa background si Marlon na nagsabing pauwi na daw sila sa bahay. Sabi ko, "Iha, it's okay." Tapos na yon. Bumalik sila sa bahay na may dalang flowers at chocolates para sa akin. Ngayon, okay na kami. Mas kilala ko na siya at mabait pala talaga siya. Masipag at may plano sa buhay. Plano na din nilang magpakasal ngayong December. Sana lang, natutunan niya na ang tapang ng bibig ay hindi sukatan ng tapang ng pagkatao. Sa mundo ngayon, madali maging outspoken pero bihirang marunong rumispeto. Dahil sa pamilya, hindi ka pumapasok bilang reyna. Pumapasok ka bilang bisita muna.